Ngayon, tuloy-tuloy ang usapan tungkol sa artificial intelligence at kung paano ito naging bahagi ng ating araw-araw na buhay. At ayun, palagi nating naririnig ang tungkol sa AI. Pero ano nga ba talaga ang isang artificial intelligence? Kamusta mga mahilig sa inenjeriya? Ngayon, tatalakayin natin ang isang paksang makikita kung saan-saan at malamang ay ginagamit mo araw-araw. Pero maraming hindi nakakaintindi nito. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa Artificial Intelligence o AI na mas kilala o kung sa Ingles, makikita natin ang AI na ibig sabihin ay Artificial Intelligence. Naisip mo na ba kung ilang beses ka nakikipag-ugnayan sa AI systems araw-araw? Maaring kapag naghahanap ka ng isang bagay sa Google, kapag kinikilala ng iyong cellphone ang iyong mukha para i-unlock, o kahit na kapag nakakatanggap ka ng rekomendasyon ng video dito sa YouTube. Pero sa huli, ano nga ba talaga ang artificial intelligence? Ang artificial intelligence ay isang malawak na larangan ng teknolohiya na tumutukoy sa paggamit ng mga makina at computer na kayang gayahin ang mga kognitibong kakayahan na kaugnay ng katalinuhan ng tao. Ibig sabihin nito, sinusubukan nating gumawa ng mga makina na kayang makakita, umunawa, tumugon sa sinasalita o nakasulat na wika, magsuri ng datos, magbigay ng mga rekomendasyon, at marami pang iba, katulad ng ginagawa ng tao. Pero paano nga ba yon? Kaya bang mag-isip ng isang makina tulad ng tao? Dito, kailangan nating sabihin na hindi ito eksaktong ganoon. Ang artificial intelligence ay hindi nag-iisip sa parehong paraan ng pag-iisip natin. Pero kaya nitong gawin ang mga gawain na karaniwan na nangailangan ng katalinuhan ng tao para magawa. Para maintindihan kung paano ito gumagana, dapat nating malaman na ang artificial intelligence ay gumagamit ng mga algorithm. Ang algorithm ay basically isang set ng mga patakaran at instruksyon na ibinibigay mo sa makina. Ang mga patakarang ito ang nandidikta sa makina kung ano ang gagawin sa bawat sitwasyon. May dalawang pangunahang uri ng AI algorithm. Una, gamit ang lohika at rasyonal na prinsipyo ng pag-iisip ng tao. Pinoprograma mo ang makina ayon sa partikular na patakaran at sinusunod ito ng eksakto. Ang pangalawang uri ay mas sopistikado at pinagsasama ang lohika sa tinatawag nating malalim na pagkatuto o deep learning na gumagamit ng pattern ng paggana ng utak ng tao upang matuto ang makina ng mag-isa. Pero ano ang pagkakaiba ng dalawang uri na ito? Sa unang uri, kailangan mong iprograma ng mano-mano ang bawat patakaran. Halimbawa, kung gusto mong makilala ng makina ang pusa sa larawan, kailangan mong iprograma ang patakaran tulad ng kung may tatsulok na tainga ang larawan, pusa ito. Pero limitado ito dahil hindi lahat ng pusa ay may parehong uri ng tainga at hindi rin lahat ng bagay na may tatsulok na tainga ay pusa. Diyan pumapasok ang machine learning o pagkatuto ng makina. Sa machine learning, hindi mo mano-manong piniprograma ang mga patakaran. Sa halip, binibigyan mo ang makina ng maraming halimbawa ng pusa at hindi pusa. At natututo ang makina ng mag-isa na kilalanin ang mga pattern na nagkakaiba sa pusa at sa ibang bagay. Ito ay mas makapangyarihan at mas flexible. Ngayon, baka nagtatanong ka, paano natututo ang isang makina ng mag-isa? Ganito, isipin mong tinuturuan mo ang bata tungkol sa mga prutas. Ipinapakita mo ang pulang mansanas at sinasabi, ito ay mansanas. Pagkatapos, ipapakita mo ang berdeng mansanas at sasabihin, ito rin ay mansanas. Ipapakita mo naman ang saging at sasabihin, hindi ito mansanas, ito ay saging. Matapos makakita ng maraming halimbawa, natutunan ng bata kilalanin ang mansanas kahit hindi pa niya ito nakita dati. Nakikilala niya ang bagay dahil nakita na niya dati o gamit ang eliminasyon tulad ng kung paano gumagana ang makina. Nagbibigay ka ng maraming halimbawa at nakikita ng makina ang mga karaniwang pattern dito. Habang mas marami kang halimbawa, mas mahusay ang makina sa pagkilala ng mga pattern. Hindi kayo makilala ng makina ang larawan o teksto, gaya ng pag-iisip natin. Sa halip, gumagamit ito ng mga prosesong matematikal. Ginagawa nitong mga numero ang mga datos. Mula dito, gumagamit ito ng mga statistical na modelo para itama ang mali at hulaan ang resulta. Saan na ba ginagamit ang artificial intelligence sa araw-araw? Sa ngayon, halos lahat ng bagay ay meron na nito.
Kapag ginagamit mo ang Google para maghanap ng isang bagay, dati ang search engine ay simpleng nagsiscan lang ng lahat ng website na nakalista sa web tungkol sa particular na paksa na yon. Pero ngayon, gumagamit na ito ng artificial intelligence para iproseso ang tanong mo gamit ang natural na wika at hanapin ang pinakaangkop na resulta para sa iyo. Nagbibigay ito ng sagot sa pamamagitan ng pag-scan ng mga website, naiintindihan ang hinahanap mo, at kinukumpila estadistikal ang pinakamalamang na resulta para sa iyo. Kapag ginagamit mong iyong smartphone at gumagamit ng virtual assistant tulad ng Google Assistant o Siri, nakikipag-ugnayan ka sa isang sistema ng artificial intelligence na kayang intindihin ang sinasabi mo at sumagot ng naayon. Kapag nasa social media ka at may nakikitang friend recommendations o personalized na content, gumagana na ang artificial intelligence, sinusuri ang pattern ng iyong pag-uugali at nagmumungkahi ng bagay na posibleng gusto mo. Pero ang artificial intelligence ay lampas pa riyan. Ginagamit na ito sa mga ospital para tunuan ang doktor sa pandiagnose ng sakit gamit ang pagsusuri ng medical na larawan. Ginagamit ito sa self-driving na sasakyan para makilala ang traffic sign, pedestrian, at iba pang sasakyan. Ginagamit ito sa pabrika para kontrolin ang mga robot na gumagawa ng paulit-ulit na gawain ng eksakto. Ginagamit ito sa mga bangko para matukoy ang pandaraya gamit ang pagsusuri ng transaksyon. Halos sa kahit anong modernong industriya na maisip mo, ginagamit ng artificial intelligence sa kahit anong paraan. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng artificial intelligence ay magkapareho. Meron tayong tinatawag na mahinang artificial na intelihensya na magaling gumawa ng isang particular na gawain pero hindi niya kayang gawin ang ibang bagay. Halimbawa, ang sistema ng pagkilala ng mukha ay mahusay sa pagkilala ng mga mukha, pero hindi nito kaya magmaneho ng kotse. Mayroon ding General Artificial Intelligence, isang makina na kayang gawin lahat ng gawaing intelektual na nagagawa ng tao. Mas malapit ito sa science fiction kaysa realidad, ngunit ito ang pangunahing layunin ng maraming mananaliksik. Pero ang pinakapangunahing tanong dito ay, matalino nga ba talaga ang artificial intelligence? At dito, kailangan kong sabihin na hindi ito kasing talino ng iniisip natin. Hindi sa paraang iniisip mo. Hindi pa ito isang conscious na sistema tulad ng Skynet na nagkaroon ng kamalaya noong Agosto 29, 1997 para sa mga nakakuha ng reference. Karamihan sa mga artificial intelligence ngayon ay tinatawag nating mga limitadong katalinuhan. Dahil magaling lang sila sa paggawa ng ilang particular na gawain tulad ng pag-compile ng artikulo o paggawa ng larawan. Pero lahat ng ginagawa nito ay walang iba kundi napakalaking estadistikan na pagpuproseso, sobrang advanced na nakabase sa napakaraming datos. Ibig sabihin, ginagaya nito ang mga resulta na mas mabilis kaysa sa kayang gawin ng mga tao. Pero hindi niya kayang intindihin ang ibinibigay niyang impormasyon sa'yo. Mayroong isang nakakatuwang meme sa internet na ipapakita ko sa screen, kung saan may isang tao na nagtatanong kung nakakain ba ang kabuti. At siya, based sa database na meron siya, ay nagsabi ng o. Dahil ayon sa database na meron siya, wala siyang nakikitang problema sa pagkain ng bagay na yon. Pagkatapos ipinakita na patay na ang tao at sinabi niya na makamandag talaga ang kabuti. Siya tinanong kung gusto pa niyang malaman ang tungkol sa ibang makamandag na kabuti. Sa huli, ang pagkakaiba ng makina at ng tao ay hindi ang laging may sagot sa lahat ng bagay, kundi ang kakayahan nating magduda, magtanong at maging mausisa. Gusto ko talaga ang argumento ng isang neuroscientist ng Brazilian na si Miguel Nicoleles na naging pioneer sa pag-aaral ng interface ng utak at makina. Nakilala ko siya ng personal nung pumunta ako sa Flow Podcast kung saan sinabi niya na ang AI ay hindi matalino o artificial. Tinutukoy niya ito bilang isang multivariate na estadistika at hindi kapalit ng isipan ng tao. Kung nakarating ka hanggang dito at nagustuhan mong video, mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe. I-like mo na rin at i-activate ang bell para sa mga notifications. Kung interesado ka sa aming content, maaari kang maging miyembro para matulungan kaming magpatuloy at mabanggit ka rin sa aming mga video. Ikaw na nakarating hanggang dito, iniimbitahan kitang silipin ang mga kursong inirerekomenda namin.
I-scan ang QR code sa screen o i-click ang link sa description para sa aming mga kurso. At ikaw, natanong mo na ba sa sarili mo kung ilang beses sa isang araw ka nakikipag-ugnayan sa artificial intelligence? Naisip mo na ba kung paano ang buhay mo kung wala ito? Sa tingin mo ba talagang matalino ang mga AI? I-comment mo dito dahil gusto kong malaman. Dito sa gilid, may dalawang pagpipilian ng mga interesting na video na kailangan mong panoorin para mapalawak ang iyong kaalaman at mapukaw ang iyong kuryosidad. At gusto mo bang tumulong sa amin? I-like, mag-subscribe, i-activate ang bell at isaalang-alang maging miyembro ng channel. Salamat mga mahilig sa inhinyeriya. Kita tayo sa susunod na video.